Mainit na balita. Hindi ba bayolente nilang dinukot ang Pangulong Duterte? Harap-harapang ginawa ni Torre pakipagsabwatan nila Kanilaw na ipinakiusap yan ayon sa ating source. Ipinakausap yan sa Senado na wag i-contempt. Dahil pinakita ko naman ang picture sa'yo, nakasabwat ni Lisa Tanas yan. Pinakiusap ng gobyernong Bangag na wag i-contempt. Kaya naman si Kilay ay hindi kinontempt sila Kanilaw. Dahil ito ayon sa ating informante ay ipinakiusap ni Lisa Tanas kay Kilay na wag i-contempt sila Kanilaw. Dahil ito ay kasabwat nila, siya ay nagpanggap doon sa papel na pinag-usapan sa Senado na siya ay Interpol agent or Interpol personality. Doon pa lang kitang-kita na, di ba? Ngayon na sinabi ang nilabas natin mga palangga ay isang awareness sa taong bayan, ay isang impormasyon na napakahalaga na kailangan maintindihan ng mamamayang Pilipino na ang inyong presidente ay bangag na bangag. Yan ang katotohanan. Kaya naman galit na galit sila kay Maharlika. Imagine nyo, ang NBI, DOJ, lahat ng mga sangay ng gobyerno ngayon, wala na silang ginagawa, kundi talagang magipit ng vlogger. Pero tignan mo, ang kidnapping, wala silang ganong atensyon, kaya araming nakikidnap. Si Michael Mann, ang laging kasama ni Lisa Tanas, namamayagpag sila sa smuggling, dahil yan ay pinangalanan at hindi tinuloy ang hearing patungkol sa smuggling smuggling involvement niya. Sa halip ay inappoint pa ni Marcos Jr. bilang special envoy to China nang walang dokumento. Yan ay impeachable. At kung sino man dapat ang kasuhan dito sa panggagago sa Pilipino tanggalin sa pwesto ay ang bangag na gobyerno na si Marcos Jr., hindi si Maharlika. Alright? Ngayon, mga kababayan, ngawa na ngawa pa rin ang mga bangag, gigil na gigil kasi sila. Gigil na gigil kasi sila, mga kababayan, ang DOJ na mga sinungaling na nakipagsabwatan para kidnapin ang Pangulong Duterte. Nakipagsabwatan ang National Bureau of Investigation, ang NBI, para what? Mag-file ng mga kaso sa mga katulad ko. Ngayon, saan nga sabi ko, saan nila pwede isampay ang kaso na yan? Ay, di dyan lang sa Pilipinas. At pipick upin ngayon ng mga media, Maharlika, natatakot. Ayan, kakasuhan na. Ay, nako, mga kababayan. Kung kagamitin nyo lang ang inyong utak, dapat hindi na presidente si Marcos Jr. ngayon. Kung kailangan siya patalsikin sa pamamagitan ng freedom of speech, dahil tama na, sobra na ang kabangagan niya. Mga palangga, matagal nang wala yan. But sad to say, ang karamihang mga men and women in uniform na nakapaligid kay bangag ay mga bulag, pipi at bingi. Bakit sila bulag at pipi at bingi? Magkano kaya ang mga isinusupalpal ni Lisa Tanas sa kanilang mga bunganga para tumahimik? Alright? So yan yon, mga kababayan. Ngayon ang sinasabi nila, extradition treaty kay Maharlika, i-extradite, di ba? Sinasabi ni NBI, ipapa-extradite. Oh, really? Do it! Diba? Gawin mo yung extradition mo, ang tagal mo nang sinasabi. Diba? Ulit-ulitin ko po, ang bansang Amerika ay hindi ipinagkanulo ang kanilang citizen. Okay? Kapag ito ay may kinalaman sa freedom of speech. So yung sinasabi ng mga bangag ng NBI na ipapa-extradite, kakasuhan, yun po ay kanilang mga dala ng kanilang galit at inis kasi hindi nila ako madukot. Although talaga na si Bangag Jr. at si Lisa Tanas ng assassins para sa akin, pero syempre nag-iingat ako para hindi nila ako magurgor at reported na nga yan sa FBI, mga palangga. Ito ay talagang threat laban sa akin. Diba? Nakita nyo, sa Netherlands ay nireport ko na. Okay? Mangyayari lamang ang kanilang pangdurukot sa akin kung may mag-conspire na, na assassin sa Amerika or whatever, kung sino man yan, ang kanilang mga pwedeng
bayaran. Nabasa ko yan kanina sa comment. Pero syempre, kaya nga ina-announce natin dito at nire-report natin sila sa iba't ibang institusyon ng gobyerno ng Amerika para malaman ang kadyutahan ng bangag na gobyerno. Kung meron ditong threat, violence at yung mga bang-bang-bang na ginagawa, hindi ako yun. Kundi ang mga kasabwat ni Bangag. Hindi ba violente nilang dinukot ang Pangulong Duterte? Harap-harapang ginawa ni Torre, pagkipagsabwatan nila Kanilaw, na ipinakiusap yan ayon sa ating source. Ipinakausap yan sa Senado na wag i-contempt. Dahil pinakita ko naman ang picture sa'yo, nakasabwat ni Lisa Tanas yan sa kanilang mga plano kung anuman na ginawa kay Pangulong Duterte. Dinig na dinig yun naman sa hearing. So yaan ang pinakiusap ng gobyernong Bangag na wag i-contempt. Kaya naman si Kilay ay hindi kinontempt sila Kanilaw. Dahil ito ayon sa ating informante ay ipinakiusap ni Lisa Tanas kay Kilay na wag i-contempt sila Kanilaw. Dahil ito ay kasabwat nila diyan sa bilang siya isang ambassador ng transnational crime. Siya ay nagpanggap doon sa papel na pinag-usapan sa Senado na siya ay Interpol agent or Interpol personality. Doon pa lang kitang-kita na, di ba? Kaya sila galit na galit kay Maharlika kasi hindi nila mapa-extradite, hindi nila mapa-uwi sa Pilipinas kasi hindi na nga yan ang domicile ko, ang Pilipinas, kundi bonggang-bonggang sa California. Di ba? Ngayon, mga kababayan, water please, darling. Ngayon, ano ang challenge ngayon sa mga bangag? Okay? Pwede sila talaga magsampa. Kahit ilang kaso, mali-mali pa kayo mga nila, pinagsusulat dyan. Kahit talaga anong kaso, mga palangga, kung pagtanim sila, lahat magtagagawa ng kaso si Lisa Tanas kasi yun talaga ang purpose nila na pagdating ko sa airport ay dadamputin nila ako. Okay, bigyan kita ng clue, NBI. So, meron akong scheduled na cruise, merong stopover sa Pilipinas. Abangan mo ko, magkita tayo. So, ayan na, may schedule ako na cruise, parating na, at dadaan ako sa Pilipinas. Alright? So, abangan nyo ako dyan, mga buwaka ng ina ninyo. Okay? Sabi ni Evelyn Itang, sedition laws should not be used as a tool to suppress a legitimate criticism or political views as we are in democracy. Kaya nga palangga, very good, very smart. Hindi po pwedeng i-apply ang inciting to sedition sa pagpapahayag ng katotohanan na si Bangag ay nagbabangag sa litratong yon at sumisinghot ng pulburon or white powdery substance. Hindi po yan fabricated, hindi po yan manipulated, taliwas sa sinasabi nila. Ngayon, saan mapapatunayan ni Maharlika yang video na yan na authenticated? Kapag si Marcos Jr. mismo ang nag-file ng case against me dito sa California at magbabakbakan kami ng ebidensya. Doon ko lang po pwedeng i-present. Actually, kinausap ko yung lawyer ko kanina. Tinanong ko, okay? Sabi ko sa kanya, so ito na naman ang nangyari. So ipapadukot daw ako at ito, papailan na naman tayo, get ready, papailan na naman daw tayo ng case. Okay, pero ang sinabi ko sa kanya, ang mag-file daw ang NBI, yung NBI sa Pilipinas at ang DOJ, natawa siya. Ang sabi niya sa akin, ang pwede lang mag-file sa iyo ng kaso ng defamation na yan ay ang mismong nagsasabi na siya ay na-defame. So sino yon? Si Marcos Jr. Hindi si yung NBI na julul. Nakukunin ka na ng lupa, konti na lang pag ako na naginip at kinuha ka ng lupa. Yari ka. Yun po ang sabi ng lawyer ko. So nag-consult tayo, tapos sabi ko, ayan, kakasuhan naman daw nila ako ng inciting to sedition. So alam na kasi niya kung ano tong mga issue na to. Natatawa na lang siya. Sabi niya sa akin, are you going back home? Are you going back to the Philippines? Sabi niya. Sabi ko, no, hell no. Sabi niya, so don't worry about it. Sabi niya ganun, huwag ka mag-alala.
Sabi niya kung magsusuicidal ka at pupunta ka sa Pilipinas, sabi niya yun ang malaking trouble. But sabi niya kung hindi ka naman pupunta doon, dahil alam naman, tsaka kilala naman sa mundo na very corrupt talaga yung judicial system, lahat nababayaran. Sabi nga ng lawyer ko, na actually this is another lawyer, hindi siya yung may hawak ng case. Marami akong lawyer. Akala niyo kayo lang ang may lawyer. Ang sabi niya sa akin, sabi niya don't worry about it. Sabi niya ng ganun, sabi niya sa akin, wala sa history ng Amerika na ipinagkakanulo nila yung kanilang citizen, lalo na pag ito ay usapin sa protected speech. Sabi niya, don't worry unless na you're going back to the Philippines. Sabi ko, hell no. Okay? So yun ang gusto kong malaman ninyo, mga kababayan. So pwedeng mag-file ng case. Yeah, si NBI Santiago Njulol. Pwedeng mag-file ng case kahit trillion cases pa yan. Ginawa na po nila yan eh. Ginawa na ni Anthony Taberna na nag-fabricate ng address sa akin. Ginawa na ni Quinones, ginawa na ni Ko, ewan ko lang si Langka, di ba? Si Robles, di ba? Ginawa na nila yon. Ha? Bago pa kayo ng bago. Marlica, ngiwi. Ngayon, nanibago lang kayo. Hindi po ngayon lang hindi lang ngayong linggo o nakarang linggo, nagsabi sila, napapailan ako ng case. Yes! Tambak po ang kaso ni Maharlika diyan sa Pilipinas dahil gumawa ng peking address silang mga bangag para maisakatuparan nila ang paglapastangan o pag-abuso ng judicial process sa Pilipinas. Pero ang tanong, pagdating po sa Amerika dito, ay nilalabanan po sila. Ulitin ko po, 4 na kaso, 1 dismissed with prejudice. Ang 3 ay nilalabanan pa natin. So pag nagkataon, pag nag-file si Bangag, pang-5 na, haharapin ko siya dito sa Korte ng California. Kasi hindi po ako syunga katulad nila. Umuwi ka dito. Hoy! NBI Director Jolol. Okay? Uuwi ka dito. Nakakaloka talaga. Alright. Kaya galit na galit itong mga trolls nila at yung mga binabayaran nila. Imagine mo, gumagastos si Lisa Tanas, si Bangag Jr. magbayad ng trolls. Milyon piso. Maliban pa sa kaso sa mga trolls to attack me. Diba? Sino talaga nagpakalat ng mga fake news against me? Ako ba epektado? Hell no. Why? Kasi smart naman yung mga tao eh. Smart naman kayo eh. Hindi naman kayo nagpapaniwala sa mga kasinungalingan nila. Pero bakit sila galit na galit kay Maharlika? Kasi milyon-milyong Pilipino ang nagigising sa mga expose ko simula sa smuggling ni Lisa Tanas, sa smuggling ni Bangag, sa kanilang bribery, sa pagnanakaw, sa pangingidnap, daw yung mga ransom na nangyayari dyan sa Pilipinas. Ang mga krimen talagang sobrang talamak na. At daw, ano ang naging impact sa mga pasabog ni Maharlika? Bagsak na trust rating at approval rating. Inciting to sedition ba yan? Hindi po yan inciting to sedition. Ang ibig sabihin yan, ang mga Pilipino dahil matalino, alright, nagising sila, naniwala sila, nakinig sila sa kay Maharlika. Excuse me, ang mga naniniwala sa akin, hindi mga dugyot, katulad ng mga follower ni Bangag o mga addictos na katulad nila, lawyers, doctors, engineers. Name it. Hindi mga dugyot na tagutom na nanglilimahid at nagpapabayad kay Bangag. Hindi ang mga nakikinig sa akin, hindi yung mga walang alam dahil sunog na yung utak nila. Kaya po galit na galit ang Marcos Bangag administration. Gusto ko ipadukot lahat, ipa-assassinate, lahat na po yan. At hindi ko naman sila, hindi ko talaga tatantanan. Kasi akala nila, nung first case pa lang ni Taberna, na nagawa si Taberna ng peking address, ay mananahimik na ako at matatakot na. Pero nagkamali sila. And now, the Vice President, di ba, nag-speak up na. At isa din sa tina-target nila. Okay? Sabi ni Ann Kerr, nakakatakot sa Pilipinas ang daming crime. Talaga naman, there's no point para magbakasyon kayo sa Pilipinas sa panahon ngayon. Ang tanimbala, kung magbakasyon kayo, doon na lang kayo sa Netherlands. Sa Dahig kayo pumunta, mga palangga. Kaya ako, mga kababayan, hindi ako natatakot o nasisindak
sa mga balita na binabalita ng mainstream media na kaso ni Maharlika, patong-patong na hindi po yan nakakatakot. Matagal ko nang alam na patong-patong talaga ang pinabricate nilang crime laban sa akin. Okay? Ngayon, the ultimate solution nila para manahimik si Maharlika ay i-extradite daw ako. Wala nga, sabi nga ng lawyer ko, that's impossible. Hindi ka naman dumurgor ng tao, hindi ka naman nag-terrorize or something, anong ginawa mo? At yun ay protected speech. Ang tanong nga niya sa akin sabi niya, yun bang video na inano mo, na sinend mo? Sabi niya, yun ba ay totoo? Ganyan. Of course, darling. Sabi ko na gano'n, authenticated yun. Dalawa pang ang bansa ang nag-authenticate. Then there's nothing to worry. If they will file a case, then let's answer it. Diba? Katulad ng ginagawa sa'yo ngayon. Doon mo maipipresent itong authentication na ito. O diba? Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Bangag, ang tagal naman. Mag-file ka na ng kaso sa California. Diba papunta-punta si Lisa Tanas dito? Mag-file na kayong dalawa sa kajotaan ninyo. O, asa na ba si Lisa Tanas ngayon? Sa dibyo ni Minda Diaz, inciting to snortation. Inciting to addiction or to inciting to singotition. Pwede din singotition, no? Or singhodition, whatever. Ngayon,